Ang sabi ni Jaka ay nakita raw siya nitong palutang-lutang sa malapit sa yate. Sa sobrang kapal daw ng hamog ay hindi na nito napansin na nawala na pala ang barkong bumangga sa kanila. Siya lamang daw ang nakita nitong nakasampa sa isang kahoy at walang malay. Mabuti raw at hindi siya naamoy ng aaligid-aligid na pating, gayong duguan ang kanyang hita. 3 araw nang nagpapahinga sa ospital si Johan. Naka-confine siya gamit ang pangalang Sebastian Bachero. Hinang-hina siya ng magising. Gigising lamang siya ng ilang saglit pagkatapos ay makakatulog ng muli. Sa loob ng 2 araw ay para siyang sabog na sabog. Sa 4th araw ay tsaka lamang naging maayos ng tuluyan ang kanyang pakiramdam. Noon lamang din siya nakapag-usisa ng husto kay Jaka. Natahina ang sugat sa kanyang hita at nasalinan na ng dugo. Pasalamat talaga siya sa tauhan niyang hindi siya pinabayaan at inabandona. Pero duda naman siya na hindi siya makakaligtas sa dinanas niya. Malakas yata ang kanyang backup. Nang maalala ang mahiwaga niyang backup, ay nagbalik sa alaala ni Johan ang mga nangyari sa barko. Ang higanting isda, ang taong pagi, at ang Jaka! Tawag niya sa tauhan. Kaagad na lumapit ang lalaking nagkakalkal sa cellphone nito. Yes, boss. My phone. Where's my phone? Was it with me when you found me? Where's my phone? Calm down, boss. Calm down, ha? It's in your pocket. Waterproof phone. Good model. Hinablot na ni Johan ang aparatong kakacharge lamang pala. Nawala sa isip niya ang mga salitang naitipa niya roon. Hinanap niya ngunit sa malas ay wala. Nagtatangis ang bagang na binalingan niya si Jaka. Shit! Hey! What have you done with my phone? Why are my files gone? Itinaas ni Jaka ang mga kamay at umiling. I don't know. I only charge your phone. Ngali-ngali niyang ibato ang cellphone. Bakit wala? Naroon naman ang ibang mga files pero ang tinype niya ang wala. Biglang may kumidlat sa isipan niya. Forneus. Ano yun? Tinype niya sa Google search bar ang katagang iyon. Napalunok si Johan sa lumabas. Ang larawan ng taong pagi. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang paliwanag ukol dito. Bagaman isang diablo ay may kabutihan naman daw si Forneus na isa palang fallen angel. Biglang rumagasa sa alaala ni Johan ang listahan ng mga fallen angel na ibinigay ni Arkanghel Metatron. Tama, kabilang nga roon ang pangalang Forneus o Foreus. Nakaharap na niya ang isa sa mga fallen angel na kailangan niyang ibalik sa Panginoon. Ngunit hindi naman niya napagtagumpayan ang misyong iyon dahil nawalan nga siya ng malay at sa ospital na nagising. Napatingala siya. Paano ba ang gusto ninyong gawin ko? Wika niya. Ang hirap naman kasi ng utos niyo, Lord. Lumapit sa kanya si Jaka. You need anything, boss? Tinitigan niya lang ito. Matagal. Kaya naman nailang ang pobre at naging malikot ang mga mata. Huminga siya ng malalim at iwinagayway ang kamay. No. Just... wait. Bigla siyang may naalala. My medallion. Have you seen it? Umaasa siyang sa yate bumagsak ang nawawalang St. Benedict's Medal. Malaking tulong iyon laban sa demonyo. Kung muli niyang makakaharap si Forneus ay magagamit niya ang kapangyarihan ng medalyon upang makipagsabayan dito. Saglit na nag-isip si Jaka. Pagkatapos ay dumukot sa bulsa nito. Laking tuwa niya nang ilahad nito ang kamay na naglalaman ng medalyon.
kaagad iyong hinablot ni Johan. Thank you for keeping it. Where did you find this? Where I see? I see on the floor. This one shining. This one I see shining when sun. Yeah, I see. Pinakiramdaman niya ang medalyon. Malamig iyon at parang gumaang. Kailangan na niya iyong pakainin ng dasal. Magmula nang makaharap niya si Samael at nagamit niya kahit pa nga walang dasal ang medalyon sa loob ng maraming taon ay bumalik ang pananampalataya niya roon. Mukhang malakas nga ang kapit niya sa itaas dahil gumana pa rin ang medalyon sa kabila ng gutom noon. Kaya naman magmula noon ay muli niya iyong dinebosyonan. Naghanap siya ng antingero na nakakaalam ng dasal doon at tuwing Biyernes nga ay dinadasalan niya ang medalyon. Tamang-tama, Biyernes na at 3:00 na ng hapon. Hey, come. Jaka, hey, come help me stand. Sinubukan niyang bumaba sa kama, ngunit kumirot kaagad ang hita niya. Napasipok siya. Nagpaalalay siya sa lalaki na dali-daling hinila ang wheelchair na nakaantabay lamang sa gilid. Inutusan niya itong dalhin siya sa rooftop. Doon siya magdedebosyon. Nang nasa tuktok na ng hospital ay pinalayo niya muna si Jaka bago inilapat sa kanang kamay niya ang medalyon. Nagsimula siya sa pagdadasal ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria at sumasampalataya. Huminga siya ng malalim at saka binigkas ang mga unang dasal. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng debosyon ay dama na niyang nag-iinit ang medalyon. Palatandaan na nakakakain na iyong muli at tinatanggap ang kanyang dasal. Iniharap niya sa kanya ang medalyon at muling nagbigkas. Crusacti Pater Benedicti, Crusacra sit mihi lox, non draco sit mihi dox, vade retro satana nunquam suade mihi vana, sunt mala quei libas epsi venina bibas. Pagkatapos noon ay itinalikod niya ang medalyon at muling nagdasal. Crusacra Patris Benedicti, Christus Salvator Sarcedo Mons Lapis, Necas Dominum Sabaoth Magister Dios, Veritas Redemptio Sapetia, Nazareno Sol Mesias Via, Sponsus Mediador Squasustus Leo, Iesus Verbum Brutus. Tinitigan ni Johan ang medalyon. Bukod sa uminit iyon at bumigat, ay wala na siyang nakikitang kakaiba roon. Ngunit alam niyang kahit ng mga sandaling iyon ay nakaupo lamang siya, ay hawak niya ang pinakabalakas niyang armas. Mas malakas pa sa Metatron's Cube ni Derek. Napangisi siya. Sakay ng muli ng kanyang yate si Johan na pinangalanan niyang Cerberus. Wala lang, gusto lang niya ang pangalang iyon. Wala kasi siyang aso kaya sa yate na lang niya ipapangalan. Natatawa nga siya kapag may kausap siya at tinatanong kung saan siya sasakay kapag bumalik siya sa Pinas. Oh, me? Sasabihin niya, I'll just go and ride Cerberus. Pakiramdam niya ay double meaning iyon at kapag ignoranteng walang pambili ng sasakyan ang kausap niya ay hindi siya maiintindihan. Mabuti na lang at mga panandaliang kakilala lamang ang mga nakakasalamuhan niya. Urat na urat siya sa mga taong tanga at kahit nasa ibang bansa pa siya ay naglipa na ang mga iyon. Kagaya na lamang ng mga estupido niyang tauhan na nagsitalon sa yate. Hindi pa natatagpuan ang iba sa mga iyon, samantalang may isa nang napabalitang inanod sa bali. Patay na, bloated, tad-tad ng kagat ng cookie cutter shark.
Tanga kasi, nangangaligkig ang tumbong sa orang ni Dan. Samantalang hayun silang dalawa ni Jaka at palayag-layag na muli. Ay, nako Lord. Ang dami talagang tanga sa mundong to. Pwede bang magbawas kayo ng mga tanga? Nag-aaksaya lang ng espasyo yun sa Earth eh. Dapat kasi per IQ ang nilalanghap na oxygen. Kapag 70 and below, syempre, mas mababa dapat ang oxygen intake. Yung 70 and below yung IQ Kasi ganito, mamamatay na lang sila dahil literal na malilimutan nilang huminga. Para naman mabawasan yung populasyon, ang dami na namin dito. Para the best genes lang ang matitira. Wala sa sariling litanya niya habang nagbabasa ng balita sa Pilipinas. Maya-maya ay bumagal na ang internet niya. Itiniklop niya ang aparato. Nasa kalagitnaan na siguro sila ng karagatan, kaya mahirap na ang net. Ngunit, nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang nababalot na sila ng fog. Ay putang ina, ito na naman tayo. Napakamot na lang siya sa isang pisngi ng puwet habang nakatingin kay Jaka na kahit anong sampal niya ay hindi kumikilos. Mukhang nasa ilalim ng kung anong kapangyarihan ng pobre, kaya nanigas na parang ice candy. Kasabay ng lalong pagkapal ng hamog ay ang pag-iinit ng St. Benedict's Medal. Ano na naman kayang impakto ang lalabas? Agnus Dei, Caetolis, Peccata, Mundi, Miserere, Nobis. Agnus Dei, Caetolis, Peccata, Mundi, Miserere, Nobis. Agnus Dei, Caetolis, Peccata, Mundi, Dona Nobis Pacem. Bulong niya habang nakahawak sa medalyon. Yun daw ang mga katagang dapat niyang banggitin kapag nasa alanganin. Johan Alejo. Kamuntik na siyang mapalundag nang may nagsalita sa kanyang batok. Sino yan? Umikot siya habang nakatutok ang baril sa harapan. Gago ka ha? Silver bullet to. Puta ka. Hindi ka nito sasantuhin. Mapatao ka man o impacto. May tumawa sa likod niya. Ngunit nang harapin niya ay wala naman siyang nakita. Targis. Aparere. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang lalaking naaagnas ang inuuod na mukha. Halos isang dangkal lamang ang agwat ng mukha nito sa kanya, kaya napaatras siya. Natisod siya sa kung anong ikinatumba niya. Tumawa ang lalaki at dahan-dahang nagpalit ng anyo. Naglaho ang mga uod sa mukha nito, nawala ang pagkaagnas, gumanda ang kutis at bumungad sa kanya ay isang lalaking mukhang Asyano. Moreno, itim at tirik-tirik ang buhok, maliit ang mga mata, ngunit hindi naman singkit. May guhit na kulay kahel ang mga mata nito, nakapinta ng pahalang mula sa kaliwang mata patungo sa kanan. May mga orange na guhit din sa mga pisngi nito na hugis pa habang tatsulok na nakahiga, tigtatlo sa magkabilang pisngi. Ang kanang tenga nito ay may malaking bilog na hikaw. Matangkad, mas matangkad sa kanya at nakasuot ng itim na leather suit. May patterns iyon na parang balat ng buwaya. Boots ang sapin sa paa. Ang 10 mga daliri nito ay may singsing lahat. Ngunit ang nasa kaliwang gitnang daliri nito ay may kakaibang disenyo. Parang ulo ng halimaw na may malaking bibig na tadtad ng pangil. Umangat ang kaliwa nitong kamay at napasunod ang tingin doon ni Johan. Nakangiting tinitigan ng lalaki ang mga singsing bago tumingin sa kanya. Ito ba? Itinaas dito sa mukha niya ang hinlalato. Parang minumura siya.
Ah, isa itong anglerfish. Kagaya ng binawi ko sa makasalanang kapitan ng Orang Medan. Sa gulat ay bumagsak ang kanyang panga. Hindi siya makapaniwala. Ikaw? Biglang nag-curtsy ang lalaki. Wala nang iba. Furnace, son of God, the great Marquis of Hell. Nagulat ka ba na ang isang hamak na kagaya mo ay bibisitahin ng isang katulad ko? Hindi iyon ang dahilan. Nagulat siya dahil para itong paminta kung kumilos maging magsalita. Nagsalubong ang kanyang kilay at noon lamang naalalang tumayo mula sa pagkakalugmok. Hoy! Ginagago mo ba ako? Aniya bago itutok rito ang baril. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Bagaman nadarama ni Johan na hindi nga tao ang kanyang kaharap, ay hindi naman siya naniniwala na ito na nga si Forneus o Furnace. Sa karanasan niya kay Samael at Lian ay imposibleng ganito ang isang demonyo. Wala itong kaagnas-agnas sa katawan. Lumayas ka na rito bago kita ipatapon sa pinanggalingan mo. Tumawa ito. Nakakatawa ka, Johan Alejo. Hindi ka ganyan noon nung huli tayong nagkita. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Pinaputokan niya ito sa mukha. Abulesko! Gusto mo ng gulo? Anang lalaking kumukulo ang mukhang nawasak. Kumumpas ang kamay nito at lumipad si Johan palabas ng cabin. Wasak ang pinto. Punyeta! Hindi barya ang ibinili ko rito! Tumayo siya at muling pinaputukan ang lalaki. Inilabas niya ang medalyon at iniharap dito. Itinaas ng lalaki ang mga kamay nito. Time out. Makinig ka muna. Sino ka? Ibinaba nito ang mga kamay at dahil maayos ng muli ang mukha ay may gana ng magpaikot ng mga mata. Furnace nga. Ang totoo mong pangalan, Inomine Jesu. Muling natawa ang lalaki. Ginagamit mo na ang pangalan niya. Samantalang noong nasa barko ka, ni hindi ka makahingi ng tulong dahil wala kang maalalang dasal. Naroon ka? Nasa orang? Ay, oo nga. Ako nga si Furnace, ang demonyong nag-anyong pagi. Ang nagligtas sa anglerfish na tumapos sa buhay ng mga tripulante. Ako yun. Kanina ko pa sinasabi. Kung ganun, bakit hindi ka mukhang pagi ngayon? Hindi naman ako nagpunta rito para makipag-away. Ginagawa ko lang yung trick sa transformation kapag galit ako. Pinagmasdan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung sa bagay, maaari ngang magpalit ng anyo ang isang demonyo kung gugustuhin ito. Bakit hindi kayang magpalit ng anyo ni Samael? Aniya. Bakit kailangan pa niya ng katawan ko para magmukhang tao? Naupo sa swivel chair ang nagpakilalang Forneus. Nagpatong pa ng hita. Well, ganun talaga kapag hampas lupang demonyo lang. I, on the other hand, is a throne. Isa akong anghel kaya may kakayahan ako na magpabago-bago ng anyo. Ito, atin-natin lang Nanlaki ang mga mata ni Johan nang magbanggit ito ng mga sikat na personalidad at sabihing ito rin ang mga iyon. Nagbibiro ka lang. Aniya. Tumawa si Forneus.
Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa kabila ng lahat ay marami pa rin ang bulag na sumusuporta sa kanya? Tukoy nito sa isang sikat na tao. May kapangyarihan ako na kumbinsihin ang marami sa kung ano ang gusto kong paniwalaan nila. Kaya kahit pa marami na ang nabubwisit ay marami pa rin namang supporters. Napailing si Johan. Kaya mo namang palang magbago ng anyo. Bakit hindi mo ayusin yung mukha mo kapag ikaw si... Hay, kailangan din ng imperfections, syempre. Nakakasawa rin minsan ang makinis ang balat. Bueno, hindi ako naparito para pag-usapan siya. Ngumiti ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pag-usapan natin ang plataporma mo sa pag-iral namin.